Hello mga kakusina! So para sa ating recipe for today, nagtry ako ng isang recipe na lagi ko naman siyang ginagawa pero dinagdagan ko lang siya ng isang ingredient. Tapos maganda naman yung kanyang kinalabasan, kaya this time ituturo ko siya para matry nyo din sa inyong mga kusina. Para umpisahan ang ating recipe for today, sa isang malaking lianera, so ang gamit ko dito ay yung round yung kanyang shape, pero pwede kayong gumamit dito ng medium size of lianera. So maglalagay lang ako dito ng 4 tablespoon of white sugar, pero pwede kayong gumamit ng wash sugar. Kapag nailagay na natin yung ating 4 tablespoon of white sugar dito sa ating molder, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low heat. Dapat mahina lang po talaga yung apoy para hindi masunog ng mabilisan yung ating sugar. Yan. Tapos, meron din ako dito na rectangular size of lianera. Nilagyan ko lang siya ng 3 tablespoon of white sugar. Ayan. So, imimelt ko lang yung ating sugar, mga kakusina, in low-medium heat. Tapos, dapat ang makukuha nating kulay ng ating sugar ay yung amber color or light brown. Yan. So, isi-swirl-swirl nyo lang din to para maging pantay yung pagkaluto ng ating sugar. Kapag nagmelt na yung ating sugar dito sa ating mga molders, pwede na natin tong iset aside at ilagay muna sa ating mga wire rack and then gawin naman natin yung ating mixture. By the way, mga kakusina, gumawa rin ako ng isang rectangular size para dalawa yung magagawa natin. So, mamili na lang kayo kung ano yung mas prefer ninyong mga molders. Pwede naman kayong gumamit ng medium size of lianeras. Habang nakaset aside yung minelt nating sugar sa ating mga molders, kakailanganin natin ng 4 na peraso nitong biscuits or Skyflakes yung ginamit kong brand, and hindi po to sponsored. So, 4 yung kakailanganin natin at dudurugin lang natin to gaya ng ginagawa ko dito sa ating video. So, depende na sa inyo yon kung paanong pagdurog po yung gagawin ninyo. Pero hindi naman kailangan na super as in durog na durog yung ating biscuits. Ayan, so dudurugin ko lang to mga kakusina gamit itong aking rolling pin. Pero pwede kayong gumamit dyan ng food processor o kaya naman kahit bote na lang, kayang-kaya naman na yan. So kapag nadurog na natin itong ating biscuits, isi-set aside lang muna natin to and then gawin naman natin yung ating leche flan mixture. Habang nakaset aside po yung dinurog natin na biscuits or yung skyflakes, sa isang malaking kaserola, maglalagay lang tayo dito ng 3 cups of top water. Kapag nailagay na natin yung ating water dito sa ating kaserola, kakailanganin po natin dito ng isang sachet or 24 grams of Menu Magic Instant Leche Flan Jelly Mix. Marami pa rin po nagtatanong sa akin kung saan po ba nabibili itong leche flan jelly mix kasi nga lasa at amoy leche flan talaga siya. So ito po ay available sa Shopee and sa Lazada. Yan, kapag nailagay na natin yung ating jelly mix powder, ide-dissolve lang natin to ng maigi hanggang sa makita natin na wala nang namumuong jelly powder dito sa ating mixture. And take note mga kakusina na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag na-dissolve na natin ng maigi yung ating jelly powder, maglalagay na rin ako dito ng 1 can or 370 ml of all-purpose cream. Ayan, so ito po ay all-purpose cream para mas creamy yung kalalabasan ng ating recipe. Kapag nailagay na po natin yung ating all-purpose cream dito sa ating mixture, maglalagay na rin po ako dito ng 400 ml of coconut milk. After natin mailagay yung ating coconut milk, maglalagay na rin ako dito ng 1 can or 390 grams of condensed milk. So yung condensed milk na ginagamit natin dito ay yung naka-room temperature lamang. Mga kakusina, for sure nagtatanong kayo kung bakit wala bang brand yung ginagamit kong condensed milk o kaya naman evaporated milk kasi po ito ay hindi sponsored. So ikaw kakusina, kung ikaw ay nagluluto at nagagawa rin ng mga desserts, ano po bang brand yung ginagamit ninyo? Kapag bumibili kayo ng evaporated milk o kaya naman all-purpose cream, condensed milk, i-comment mo yan sa ating comment box section and itag mo yung kanilang page and use the hashtag baka naman. So, malay nyo po makita yan nung ginagamit ninyo at padala nila kayo. Kapag nailagay na natin yung ating condensed milk, naglagay na rin ako dito ng half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract.
Kapag nailagay na natin yung ating vanilla extract, imimix lang natin to ng maigi para mag-incorporate lang yung mga inilagay nating ingredients dito sa ating kaserola, and then after nun, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan and lulutuin lang po natin yung ating mixture in low, medium heat. Ayan, tapos kapag medyo kumulo na yung ating mixture, ilalagay na natin yung nadurog natin kanina na biscuits or skyflakes dito sa ating mixture, and then continuous lang natin tong hahaluin hanggang sa makita po natin na kumukulo na yung ating mixture. So habang hinihintay po natin kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, and kung meron din po kayong Instagram, i-follow nyo na rin ako doon, Kusina ni Angel, at kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button, click nyo na rin po yung notification bell, click all para lagi po kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And malay mo mga kakusina, isa din kayo sa manalo sa ating pag-giveaway soon. Kaya i-follow nyo na po lahat ng aking social media platforms para maging updated po kayo. Thank you! At ito na nga mga kakusina, so kapag nakita nyo na kumukulo na yung ating mixture, so normal lang yon na makikita ninyo na medyo lumulutang yung ating biscuits or yung ating skyflakes. Ayan, so kapag nakita ninyo na kumulo na yan, isasali na natin to doon sa mga sineta side natin kanina na lioneras, and then after natin maisalin to dito lahat, isiset aside lang muna natin siya or hihintayin natin tong mag-firm. Kapag napalamig nyo na siya, pwede nyo rin naman siyang ilagay sa inyong chiller para mas mabilis natin tong ma-unmold. So, isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina, and then after nyan, isiset aside ko na siya at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy and no-bake recipe na for sure ay magugustuhan mo kapag tinry mo siya sa iyong kusina. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! At ito na nga mga kakusina, so after ilang minutes, so naset na siya or nag-firm, tapos makikita ninyo na magme-melt na rin yung sugar na kinaramelize natin kanina. So ganito na yung kanyang itsura, isasalin ko na lang to sa aking plato or sa aking lagayan, and then pwede na natin tong i-enjoy. At ito na nga mga kakusina, so kung mapapansin ninyo na sobrang kinis po talaga nung kinalabasan ng ating recipe, at kapag hiniwa nyo po to, fulfilling po talaga kasi makikita ninyo na nagme-melt yung inyong ginagawa na pag sinubo nyo siya, melt in your mouth. Ayan. So, ayan na mga kakusina. Tapos na ang ating no-bake, no-oven, and eggless na caramel custard pudding flan. Kung nag-enjoy po kayo sa ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. By the way mga kakusina, maisingit ko lang din po pala, please visit YouTube channel of Menoni Tag ko kung gusto nyo pa po ng iba't iba pang mga recipe, and pakisubscribe na rin po yung channel ng aking magandang kapatid na si Miss MLT Vlogs. Lahat po ng link nila ay ilalagay ko sa ating description box. And yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe.